Una, ilalagay muna natin yung mga excess fat ng pork para ito na ang magmimistulang mantika natin sa ating paggigisa. Kapag napalabas na natin yung mantika niyan, ihahagis mo na din yung ceiling green kasi sasama rin natin to sa pagsasangkutsa bago tayo mamaya maglalagay ng bawang at sibuyas. Panoorin nyo hanggang dulo, malalaman nyo ang sikreto ng mga Batanggenyo sa pagluluto ng masarap na dinuguan. Promise! So pagkaraan ng ilang minuto, ihagis mo na rin dyan yung bawang. Ilalagay na rin ang sibuyas. So sa ngayon, ito muna ang aming niluluto ang dinuguanin kasi ito ang magiging almusal ng lahat ng tumutulong din sa tulungan nare at sa may birthday nare. Kasi kanina pa kami nagsimula madaling araw pa sa pagtatadtad ng baboy. Ito at ng mga bituhang laman loob ng isang buong baboy. Kaya pagkaganire, ito sadya ang unang niluluto yung pangdinuguan. Yung matitira naman, pwede rin naman nilang ihanda. Kaya lang itong inuulay para nga may makain lahat ng tumutulong din eh. At kaya nilalagay na nga yung hiniwang laman loob ng baboy. Tapos isasakot siya lang din to ng mga ilang minuto, paikutin lang din sa tulyase. At mamaya abangan nyo kung ano pa susunod ay ilalagay dito. Dito pala maraming naga. Kasi may pula ang mutha eh. At yan nga, naglagay na rin ang paminta, hindi ko na nabidyohan. Tapos ito nga, seasoning. Tapos lagyan din to ng konting bechin. Siyempre para masarap ang ating luto, hindi mo wala yung mga ingredients na yan. So ito nga pala ang aming secret ingredients, ano. Yung iba kasi papansin ko, lalo sa Manila, hindi sila naglalagay ng toyo sa gantong dinugan. Pero din sa amin sa Batangas, naglalagay na rin. Kasi isa rin to sa pampalasa kapag nagluluto nga din ng dinuguan. Yan ang aming sikretong pamatay. Ari pa ang isa, alam nyo kung ano yung nilagay na yan. Yan ay ang utak ng baboy. Isa rin yan sa napakasarap na pampalasa din sa dinuguan. Pero yung iba hindi na naglalagay niyan. Kasi siyempre, pagka naman kilo-kilo lang naman ang niluluto nyo, hindi na kailangan lagyan yan. Palibasa isang buong baboy nga kaya nagkaroon kami ng utak. Kaya nilagyan na namin dito sa dinuguanin. At yan naglagay na rin ho ng tubig. Hintayin lang natin itong kumulo bago natin ilagay na yung dugo. Much later. At ito na ang dinuguan ng Batangas. Tara ho, kain na tayo. Diyos ko po, Lode, kasarap na rin.